Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong Samotracia. Kinabukasay sa Neapolis. Mula nooy, nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw, at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog. Sa isang puok na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira, at mga ngalakal na mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka,
O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyong buhat sa Ama. At siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo, upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo, upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Good morning, Father. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, katulad ng sa ebanghelyo natin kahapon, parte po ito ng parang paghahabili ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad dahil malapit na po siyang mamaalam mula sa kanilang piling. At hindi ho ba ganito naman talaga yung ginagawa natin kapag tayo ay aalis o lalayo pansamantala sa ating mga minamahal. Nagkakaroon tayo ng maraming habilin, maraming paalala. Para saan yung mga paalala at habilin na iyon? Para yung ating mga may iwanang mga minamahal ay hindi mawawala, hindi malilito kung ano yung dapat gawin, at hindi maliligaw. Halimbawa po, kapag ako po, nung ako ay estudyante pa, kapag aalis po ako ng bahay, may pupuntahan po akong malayong lugar, palaging sinasabi ng nanay ko, mag-ingat ka,
huwag kang magpunta kung saan-saan. Palagi mong samahan yung mga kaklase mo. Kung wala ka ng pera, ay magsabi ka. Nagbibigay ng mga paalala yung ating mga minamahal para patuloy tayong magabayan at patuloy tayong maging ligtas habang tayo ay naglalakbay sa buhay na ito. At ganito po yung ginagawa ng ating Panginoon, lalo na sa Ebanghelyong napakinggan natin. Pinapaalalahanan niya yung kanyang mga alagad dahil maraming panganib ang pagiging alagad ng ating Panginoon. Napakinggan natin, nagpauna na yung Panginoon. Kapag patuloy ninyo akong sinundan, ito yung mga pwedeng mangyari sa inyo. Palalayasin kayo sa mga sinagoga. Kayo ay maaring patayin ng ibang mga tao sa pag-aakalang ginagawa nila ang nais ng Diyos. Kung titingnan po natin, pwede nating tanongin yung ating mga sarili, mabuting balita ba yung ating napakinggan? Dahil ito rin po ay habilin sa atin, na sinasabi sa atin na hindi porket sumusunod tayo sa Panginoon, hindi ibig sabihin nun, magiging madali na yung buhay natin. Hindi porket anak tayo ng Diyos, sumusubok at nagsusumikap na maging mabuti sa ating mga buhay, hindi ibig sabihin noon, magiging madali na ang ating buhay. Yun po yung sinasabi ng ating Panginoon. Yung ating buhay pananampalataya, buhay na pagiging tapat sa Kanya, hindi po magiging madali. Bakit hindi magiging madali? Dahil maraming mga tao ang hindi naniniwala sa Kanya. Maraming mga tao ang hindi nananalig sa Panginoon at ayaw pakinggan at sundan ang tinuturo ng ating Panginoon. Dahil mas marami pang ibang mga bagay na pinipili ang iba't ibang mga tao na sa tingin nila, yun ang tama, yun ang mas okay, yun ang mas maligayang sundan. Pero pinapaalala po sa atin ng Panginoon, kahit na para bagang hindi mabuting balita yung ating napakinggan, ipinapaalala din sa atin ng Panginoon na sa kabila ng mga paghihirap, sa kabila ng mga pagsusumikap natin sa ating buhay pananampalataya, hindi tayo mag-isa. May mabuting balita. Kahit na siya ay aalis, iiwan niya, ipapadala niyang pabaon sa atin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay patuloy nating nakakasama sa ngayon. Tinutulungan tayong mapalakas at mapatibay yung ating mga buhay para mapagtagumpayan anuman yung ating mga kinakaharap na mga problema sa araw-araw. Kaya ang napakahalagang imbitasyon, talagang magdasal tayo sa Espiritu Santo. Humingi tayo ng tulong sa Espiritu Santo. Humingi tayo ng lakas at pag-asa sa Espiritu Santo. Dahil ito ay ipinadala ng Diyos para tayo ay gabayan at tayo ay palakasin habang tayo ay naglalakbay sa buhay na ito. Kailan natin unang natatanggap ang Espiritu Santo? Una nating natatanggap ang Espiritu Santo kapag tayo ay nabinyagan. At ipinapatibay ng Espiritu Santo ang mga biyayang ibinibigay niya kapag tayo ay nakumpilan na. Tanong ko lang po, sino na pong nakumpilan sa atin? Marami na po. Tuwing linggo po kasi dito sa Quiapo, merong kumpil po. Tinatanong ko sila, bakit kayo magpapakumpil? Ang karamihan po ng sagot nila, dahil requirement sa kasal. Nakalimutang magpupukumpil, naalala lang nung magpapakasal na. Pero sasabihin ko po sa inyo, as early as 12 years old, we can already receive the sacrament of confirmation. At napakahalaga po nito dahil pagpapatibay ito ng ating buhay pananampalataya. At sa pagpapatibay sa atin, tayo ay inaanyayahan na tunay na maging saksi ng ating pananampalataya. Kung titingnan po natin, kapag may ibinibigay na misyon ng ating Panginoon, patuloy siyang nagbibigay ng mga tulong ng pagpapalakas ng grasya at biyaya upang magampanan natin yung ating mga misyon para sa Kanya. Kaya mga kapatid,
tanggapin natin yung pagpapalakas ng Panginoon. Buksan natin ang ating buhay sa Espiritu Santo upang tunay tayong maging saksi ng ating pananampalataya. At ito naman po yung dahilan talaga kung bakit naghahabilin yung ating Panginoon sa mga alagad. Dahil gusto niyang mapagpatuloy nila yung pagiging saksi ng pananampalataya ng mga alagad sa kabila ng mga paghihirap, sa kabila ng mga pag-uusig. At kung titingnan po natin sa buhay ng mga unang Kristiyano, tunay na naging mahirap. Pinapatay talaga sila, pinapaalis sila, ayaw silang magdiwang ng mga Eukaristiya. Lahat-lahat ay ginagawa para mapigilan sila. Pero dahil naibigay ng Panginoon ang Espiritu Santo, naipasa ng mga alagad ang pananampalataya at ang Espiritu Santo, yung ating relihiyon, yung ating pananampalataya, patuloy na lumago, patuloy na kumalat sa iba't ibang dako ng mundo. Ang huling kwento ko pong gustong ibahagi sa inyo ay kwento ng mga martir ng Abitinia. Ito ay noong mga panahon pa ng mga unang Kristiyano. Yung mga taga-Abitinia na mga Kristiyano, ipinag-utos sa kanila ng emperor na tigilan na nila ang pagsasama-sama upang magdiwang ng Eukaristiya. Kung hindi, anong gagawin sa kanila? Ikukulong at papatayin. Kung hindi nyo titigilan yung inyong pananampalataya at pagdiriwang ng Eukaristiya, kayo ay kukuhain, ikukulong at papatayin. Anong ginawa nila? Pinagpatuloy nila. Sa mga bahay-bahay nila, sila nagtitipon at nagdiriwang ng Eukaristiya. At isang araw, nahuli silang nagdiriwang ng Eukaristiya. Hinuli sila, kinulong sila, at ang tanong sa kanila, bakit ba ang titigas ng ulo ninyo? Bakit patuloy niyong ginagawa ito kahit na pinagbabawalan kayo? Anong sagot nila? We cannot live without Sunday. We cannot live without the Lord's Day. Para bagang sinasabi nila, hindi namin kayang mabuhay nang wala ang Eukaristiya. Hindi namin kayang mabuhay na wala ang Panginoon sa aming buhay. At ito po yung patuloy na sana magbigay ng inspirasyon sa atin. Ganoon ba yung ating pagnanais na makasama yung ating Panginoon? Na kaya nating magtimpi, magtiis at magpatuloy sa kabila ng mga paghihirap na dala-dala ng pagsunod natin sa ating Panginoon. Nawa katulad ng mga martir ng Abitinia, tayo ay magpatuloy sa kabila ng mga paghihirap. Dahil ito po yung isang temptasyon na kapag mahirap na ang mga bagay-bagay, baka hindi ito para sa akin. Kapag mahirap na ang mga bagay-bagay, nagtatampo na tayo sa ating Panginoon. Ngunit alalahanin po muli natin, hindi ipinangako ng Panginoon ang madaling buhay. Ang ipinapangako niya ay buhay na kasama siya sa kabila ng mga paghihirap. Kaya nawa, mga minamahal kong mga kapatid, ito yung panghawakan natin. Magtatagumpay ang ating mga buhay, basta't kasama natin palagi ang ating Panginoon. Kaya wag nawa tayong mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos hindi nagsasawang samahan tayo simula pa lamang sa ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay. Dahil sa kanilang halimbawang nagdudulot ng inspirasyon sa atin, tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sabihin natin sa Kanya, Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo.
ang mga pinuno ng simbahan, naway walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa kasalanan sa mga taong may pusong tapat na naghahanap sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga politiko at mga taong tinitingala sa larangan ng politika, naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw, naway hindi magpahina ng ating loob at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, pagkalooban mo kami ng karunungan at katatagan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang kami ay maging malalakas at matatapat na saksi ng iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di maguhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak, na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay,
ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kailanpaman di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailanpamay magmabahala pagkat kapiling ako't wina. Di na mag-iisa, mangangamba, mangungulila. Kayo'y aking hinango, muling sinuyo sa aking puso.
kailan pa may di mawawalay. Pag-ibig ko sa inyo, tapat at tunay, kailan pa may huwag mabahala, pagkat kapiling ako tuwina. Kahit anong dilim, anong lagi ng tatahakin, kayo'y aalagaan, gagabayan, kailan pa man, kailan pa man, di mawawalay. Pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay, kailan pa may huwag mabahala, pagkat kapili ako tuwina. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala po sa mga nagsimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa paging at pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon, hindi po magiging madali ang buhay. Hindi po yon ang buhay na ipinapangako niya. Ang ipinapangako niya, sa kabila ng lahat ng paghihirap, ay kasama natin siya. Kasama natin ang Espiritu Santo upang tayo ay palakasin, bigyan ng pag-asa, at upang tayo ay magabayan patungo sa buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng buong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin,
aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.